Pagpapalang material, physical at higit sa lahat po ay ang spiritual na pagpapala. Hallelujah. Praise the Lord. At tayo tuloy na po sa ating banal na gawain. Dadako na po tayo sa pag-aaral po ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At bago po sa ating Bible study, tayo po lahat ay magkaisang manalangin. Hallelujah. Praise the Lord. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahabagin at pagpalang Ama, in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the leading prayer of our beloved pastor, evangelist Wilde Estrada Meda, we all humbly come in your throne of grace with a repentant and contrite heart, asking for your forgiveness from all of our sin that we have committed against you, Lord. Yes, Lord, we always displease you in so many ways. Please forgive us. Have mercy. Have pity upon us. Cleanse us, O Lord, with your most precious blood that was shed in the cross of Calvary. Lord, create in us a new clean heart, a new mindset that will do your will until you return. Heavenly Father, we ask you to bless and anoint your word that we are going to share in this Bible study. Be with us and guide us. Be in our midst. We can do nothing without you, Lord. We ask you, Lord, to bless and anoint every single word that will come out from my lips, and let it be a blessing to each and every one of us. Lord, open our spiritual eyes to see and our ear to hear. Give us all wisdom to comprehend and understand your word. This is, we pray, in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ. And through the reading prayer of our beloved pastor, we bind and rebuke all power of darkness, doubts, unbelief, hindrances, distraction, cast out in Jesus' name. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. And first and foremost, I would like to give the highest praise, the highest worship, the highest glory, the highest honor, and everlasting thanksgiving to our Lord of Lords, King of Kings, ever dearest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. And I would like also to give my greetings and double respect to our beloved pastor, Evangelist Wilde Estrada Meda, to his beloved children, grandchildren, and to his beloved in-laws. And I would like also to cherish and treasure the loving memories of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, and to all of you, beloved brethren, dito po sa LA Outreach. Magandang gabi po sa inyong lahat. Patuloy po kayong lahat pagpalain ng ating mahal na Panginoon ng papapalang material, physical, tigit sa po spiritual na papapala. Ganun din po to our birthday celebrants for the month of November. God bless you all po with long life and spiritual blessing. Hallelujah. Praise the Lord. At sa ating po mga webcast viewers, at kayo po ay pagpalain din po ng ating mahal na Panginoon for being with us, glorifying, honoring, worshiping, and praising our Lord Jesus Christ through viewing our webcast live. Hallelujah. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong pag-aaral po ng banal na salita ng ating mga Panginoon. At ang ating topic po ngayong gabi ay prayerlessness. Prayerlessness. Kawalan ng panalangin. Hallelujah. Praise the Lord. Ating pong umpisan po ang ating pong pag-aaral ng banal na salita pamagitan po ng pagbabasa po ng Isaiah 40 verses 28 to 31. Hallelujah. Praise the Lord. Book of Isaiah chapter 40, 28 to 31. Hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainted not, neither is weary. There is no searching of his understanding. He giveth power to the faint, and to them that have no might he increaseth strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Amen. Tagalog po. Sa aklat ng Isayas, talatang 40, versikulo 28 hanggang 31. Hindi mo baga naalaman, hindi mo baga narinig, ang walang hanggang Diyos, ang Panginoong may lalang ng mga wakas ng lupa, hindi nalalanta o napapagod man,
walang makatarok ng kanyang unawa. Amen. 29, siya ay nagbibigay ng lakas sa mahina at ang walang kapangyarihan ay pinanaganan niya sa kalakasan. 30, pati na mga kabinataan ay manlalanta at mapagod at ang mga binata ay lubos na mabubuwal. Mga babangong lakas, sila'y pailang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi nakapapagod. Sila'y magsisilakad sa hindi nangahihina. Amen. Amen. Pray po, madalas salita ng ating mga Panginoon. God bless you po, beloved preacher, for reading the Holy Word of our Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ating pong bigyan ng malakas at matibagong palakpakan po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo bilang pagpaparangal sa Kanya at paghahayag ng mga banal na salita upang ating siyang gawing panuntunan o guide sa ating paglalakbay dito sa ibabaw ng lupa. Hallelujah. Praise the Lord. Inaanyayahan tayo ng ating mahal na Panginoon ang makalangit na Ama na lumapit sa Kanya kasama ang lahat ng ating mga hinaing, alalahanin o pagkabalisa. Gayunpaman may mga mananampalataya na hindi nag-aabala sa pakikipag-ugnayan o pakikipag-usap sa ating mahal na Panginoon maliban sa mga biglaang pangangailangan o mga emergencies. Ang pagpapabaya sa panalangin ay magastos o may kamahalan dahil madalas ang nagiging bunga nito ay pagkapagod at pangihina ng loob. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya po napakahalaga na tayo laging may ugnayan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ang ilang mga sitwasyon na nagdadala karaniwan sa ating emosyonal, pisikal at spiritual ang epekto sa atin kung hindi tayo lalapit sa ating mahal na Panginoon. Ang ibig sabihin po, tinutukoy natin ay ito'y bilang mga pasanin. Ang mabababang punto ito ay nangangahulugan o maaaring kapaguran sa atin kung susubukan nating daling itong mag-isa. Hallelujah, praise the Lord. Sa isang bagay, hindi tayo itinayo o tinawag ng ating mahal na Panginoon o nakilala natin ang ating mahal na Panginoon, tinanggap natin ang ating mahal na bilang Diyos sa sariling tagapagligtas sa ganitong klaseng dalahin. Kaya ang pagsisikap na dalhin ng mga ito sa paligid na hindi mo kinukonsulta sa ating mahal na Panginoon ay uubo sa atin. Tayo po ay maglulupaypay, ang manghihina, o mawawala ng pag-asa at mangyayari pa baka talikuran natin ang pakikipag-ugnayan sa ating mahal dahil punong-puno ka ng pasanin. Hallelujah, praise the Lord. Sinasabi sa atin ng banal na kasulatan, ibigay natin ang lahat ng ating kabalisahan sa Diyos sapagkat siya ay nagmamalasakit sa atin. Basahin po natin ang 1 Peter 5:7. Hallelujah, praise the Lord. From the book of 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your care upon him, for he careth for you. Amen. Sa unang Pedro talatang 5 versikulo 7, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo ay pinagmamalasakit niya. Amen. Amen. Puri po ang madalas salita ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Muli natin pilakpakan po ang ating mahal na Panginoon. Ganyan tayo kaibig ng ating mahal na Panginoon. Kinakailangan ibigay natin sa Kanya ang lahat. Kung talagang tayo nananiwala at nananampalataya sa Kanya, ibigay natin lahat ng ating mga pasanin. At kung halimbawa may mga agam-agam pa sa ating mga puso na hindi natin nakayang talikdan o matalima, ang sa Diyos natin ipagkaloob lahat. Ibigay natin sa Kanya at Siya ang bahala sa ating buhay. Walang kabuluhan. Ito para sa ating mahal na Panginoon. Ang mga mabibigat na dalahin na dinadala natin. Lalo kapag at hindi lang lalo na kundi ito ang nais ng ating mahal na Panginoon na ang ating mga kabalisahan ay siya ang magdala. Dahil ito ay disenyo ng Diyos upang tayo suportahan at bigyan tayo ng lakas sa ating kahinaan at sa katunayan siya ay naluluwalhati kapag ginagawa natin ang mga bagay na ito. Kapag binibigay natin sa mahal na Panginoon ang mga ating hinaing panalangin o mga kabalisahan o mga problema o mga lahat ng klase ng pinagdaraan o mga pagsubok, ang ating mahal na Panginoon ay naluluwalhati. Bakit naluluwalhati ang ating mahal na Panginoon? Ang ibig sabihin na talagang siya inaari mong tunay mong anak, tunay mo ng Diyos, dahil wala kang pupuntahan kundi siya lamang. Kapag ang ginamit mo ay ang iyong kaisipan o bilang tao,
lalo ka lang mapapalayo sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Basahin po natin yung susunod na versikulo, 2 Corinthians 12:9. From the book of 2 Corinthians chapter 12, verse 9, And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Amen. Amen. Pangalawang taga-Korinto, talatang 12, versikulo 9. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa inyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Amen. Kahit bagkos ako'y nagmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan, upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Amen. Amen. Purihin po ang madalang salita ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Habang tayo ay nagdarasal, isipin natin na ang mga balikat ng mahal na Panginoon ay nasa itaas lamang ng ating sarili. Ibig sabihin, kasama ng ating mahal na Panginoon. Kung nakikita ninyo yung bakas sa buhangin, yung tawag dito na steps, footstep on the sand. Dati, 2, 4 na footstep na nakikita doon sa buhanginan. Subalit afterward, dalawang bakas na lang ang makikita. Itinanong, bakit dalawa na lang po ang bakas na aking nakikita? Hindi mo ba nalalaman? Ang sumagot ang mahalawa, hindi mo ba nalalaman na ikaw, noong mga panahon yung ikaw ay dala-dala ko na? Nung unang tayo dalawa tayo magkasama, pero dahil sa iyong mga kapighatian, ikaw din dala ko na, kaya dalawang bakas na lang nakikita mo. Ganyan tayo kaibig ng ating mahal na Panginoon. At siya ay pinatunayan niya sa pagkakaloob ng kanyang buhay, pagbubuwis ng kanyang buhay, pagsasakripisyo ng kanyang buhay para tayong mga kasalanan ay magkaroon muli ng kaugnayan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ito po ang daan para po tayo ay magmana ng buhay na walang hanggan. At huwag natin sasayangin ng mga pagkakataong ganito na pinagkaloob sa atin natin ng mahal na Panginoon na tayo makipagkaroon ng kaugnayan. Kung meron man tayo mga pasanin o mga alalahanin dito sa ibabaw, na bigay natin lahat sa ating mahal na Panginoon. At siya na ang bahala. Hindi niya tayo pababayaan dahil mahal na mahal tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Hallelujah, praise the Lord. At sabi nga po, sa Psalm, sabi po ni Haring David, purihin ang Panginoon sa araw-araw na nagdadala ng ating pasanin. Ang sabi, lagi daw po tayo magpupuri araw-araw sa ating mahal na Panginoon dahil siya po nagdadala ng ating mga pasanin. Kaya po pala, ang pangaral ng ating beloved pastor, at yun nga na ngayon, nagpatotoo kanina, na sa kanyang patuloy na pagdalo, nabago ang kanyang buhay, gumaling ang kanyang karamdaman, nagkaroon ng mga pagpapala, dahil tinataliman nila ang kautusan ng ating mahal na Panginoon. Kapag tayo po tunay na talagang susunod sa kautusan ng ating mahal, ipamumuhay natin kahit ano pang hirap ang ating dinadanas, tayo po ay pagpapalahin, yan po ay pangako po ng ating mahal na Panginoon. Huwag mong titingnan ang kahirapan, huwag mong titingnan ang problema mo, huwag mong pagtitingnan ang mga pagsubok mo. Tumingin ka lamang sa ating mahal na Panginoon dahil siya ay naandyan para sa iyo. Hindi kanya pababayat, hindi kanya iiwanan. Gagawin kang tunay na sakdal. Lalo na ang hinihingi mo sa kanya, ikaw ay maging kalugod-lugod, karapat dapat ay kapagmana ng buhay niya, tutulungan ka ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At anong ating kailangan para mangyari yan? Lagi tayo magpupuri. Lagi tayong mananalangin sa ating mahal na Panginoon. Basahin po natin ang Psalm 68:19. From the book of Psalms, chapter 68, verse 19. Blessed be the Lord, who daily loaded us with benefits, even the God of our salvation. Selah. Amen. Mga awit talatang 68, versikulo 19. Purihin ang Panginoon na nagpapasaan araw-araw ng aming pasaan. Sa makatuwid bagay ang Diyos na siyang aming kaligtasan. Selah. Amen. Amen. Purihin po ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Ano ba ang mga pinsala ng kawalan ng pananalangin? Hallelujah. Muli nating basahin ang Colossians 4:2-6. 4 verses po. Colossians 4, verses 2-6.
Colossians chapter 4, verse 2 to 6. Continue in prayer and watch in the same with thanksgiving, without praying also for us, that God would open unto us a door of utterance to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds, that I may make it manifest as I ought to speak. Amen. Mga taga-Kolosas, talatang 4, versikulo 2 hanggang 4. Manatili kayong palagi sa panalangin na Colossians 4, 2 to 6. Bali 4 verses. talatang 4, versikulo 2. Manatili kayong lagi sa panalangin na na kayo'y magpuyat na may papasalamat. Amen. 3. Natuloy idalangin din ninyo kami na buksan sa amin ng Diyos ang pinto sa salita upang aming salitain ang hiwaga ni Kristo, na dahil din dito'y may mga tadikala ako. 4. Upang ito'y aking maihayag gaya ng aking nararapat na salitain. Amen. 5. 5. Magsilakad kayo na may karunungan nga nasa labas, na inyong samantalahin ang panahon. 6. Ang inyong panalita naway laging may biyaya na may magkalasang asin, upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. Amen. Amen. Purihin po ang banal na salita natin. Muli po natin palakpakan po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Praise the Lord. Dapat natin maging prioridad ang pananalangin sa bawat buhay ng bawat Kristiyano, na upang tayo magkaroon ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay binigay na sa atin ng libre ng ating mga ngayon. Kinakailangan na natin itong sabi pagdahunin o ating laging gagawin upang lumago ang ating pong pananampalataya. Sabi nga po sa banal na kasulatan, may reading the Word of God ay patuloy na nagkakalob sa ating, pinalalakas ang ating pananampalataya. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya po kinakailangan lagi tayo magbabasa ng ating banal na kasulatan, kasi pag binabasa mo ang ating banal na kasulatan, yan din na magtutulak sa iyo para panalangin, dahil mababasa mo dito na kinakailangan tayo lagi na nanalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Madalas sabi, ang panalangin po at pagbabasa ng banal na kasulatan ay lagi pong magkasama yan. Kung ang mahal ngang Panginoon, nung nandito pa sa ibabaw ng lupa, siya ay madalas na nakikipagnig sa amang nasa langit para makipag-usap, tiyak na mas kailangan natin ito. Hallelujah, praise the Lord. Kung walang panalangin at pagbabasa ng banal na kasulatan, ang mananampalataya ay madaling masiraan ng loob at malayo sa Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po napakahalaga po na bibigyan natin ng pagkakataon, bukod sa ating pagdalo ng 3 beses sa linggo, kinakailangan sa bahay, kahit sa bahay, tayo po ay magpupuri sa ating mahal na tayo mananalangin. Hallelujah, bigyan natin ng prioridad ng pananalangin. Lalo tigitan, nalalaman na natin na malapit na magbalik ang ating mahal na Panginoon. Napakaraming tukso na andyan sa ating paligid, dahil talaga nakaamba sa atin ang palaso ng kaaway upang ikaw ay kunin niya at ayaw niya ikay maligtas. Kaya kung ikaw ay kulang sa panalangin, kulang sa pagbabasa ng Biblia, hindi ka nag-aayuno, ay sigurado makukuha ka, dahil makikita mo ang sanlibutan. Kasi maraming bagay dito sa sanlibutan na ipagkakaloob sa atin na mawawala ang ating pananampalataya sa ating mga laban. Bakit? Dahil sabi nga, maraming mga tao ang naniniwala lamang sa kanilang mga salapi. Hindi sila naniniwala sa Diyos. Ang dinudiyos nila ang kanilang mga salapi. Hindi isa, hindi dalawa, halos marami. Iilan lamang yung tunay na naniniwala sa tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi sila naniniwala sa buhay na walang hanggan. Hallelujah. Kaya walang kahabag-habag na tao sa ibabaw ng lupa, kundi ang mga tao ganyan. Lalo na ngayon, tunay na nangungusap na malapang talagang ginagamit na ang klima o ang panahon. Napakaraming lugar ang binabaha. Mga disyerto, binabaha. Even yung Gaza, yung Hamas, di kaya hindi makuha ng Israelita ay nasa tunnel. Abay, pinuno-puno ng tubig para makalabas yung mga tao. Ganun katindi, kumikilos talaga ang mahal na Panginoon.
Pinakikita na niya sa mga tao na siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Walang kwenta ang kayamanan dito sa ibabaw ng lupa kung hindi mo gagamitin sa pagpapahayag ng banal na salita, kung hindi mo gagamitin yan para marami pang tao ang makakilala sa ating mahal na Panginoon. Kung kahit na anong yaman, pag namatay ka, sa mo dadali ng kayamanan. Ako may nakausap pang isang mayaman, ayahanin mo ka ako, ang pera mo ay daming-dami. Kanina mo ibibigay, wala ka namang pamilya. Ay sabi, Allah, yun naman ang mga kapatid ko at pamilya ko ay mga mayayaman. Ayahanin mo ang pera mo, ay di pag ako, mga ilan sa binabalak mo, mga ilang taong ka tatagal sa ibabaw ng lupa. Sabi sa akin, mga 100 years. Okay, after 100 years, ano mangyayari? Ano mangyayari sa dami ng pera mo? Ala, hindi pa ako namatay, isasama ko sa aking kabaong. Hallelujah, praise the Lord. Ganyan katindi ang pag-ibig nila sa pera. Hindi sila, ang sabi niya, ang pera ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Hallelujah, praise. Mga ganyan ang alam ng mga tao na walang Diyos, hindi nakakilala sa Diyos. Kaya wala akong ginagawa kundi ipanalangin ng mga taong ito para makakilala at kumilos ang pinakamamahal ng Panginoong Jesucristo sa kanilang mga buhay at sila'y maligtas din. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po napakahalaga po ang ating ginagawang paglilingkod nito sa ating itong ating pagdalo, ito po ang paglilingkod sa ating malapan. Bakit po ba ito ang paglilingkod? Dahil ating iniiwan yung ating mga buhay na kinakailangan natin, tayo dapat magtrabaho ka, magpahinga ka. Pero nandito tayo, nagpupuri sa ating malapan. Wala naman tayong ginagawa dito kundi magpuri sa ating malapan, Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Talaga sinasakripisyo natin alang-alang sa ating kaligtasan. At hindi lang sa ating kaligtasan, pati kaligtasan ng ating buong sambahayan at mga tao para sila lahat ay ating maipanalangin. Hallelujah, praise. Magmana rin ang buhay na vlog. Pag dumarating ang mga problema, ay naghahanap tayo ng mga pagpipili ang gawa ng tao sa halip na dalhin ang ating alalahanin sa mga panahon. Ganyan ang nangyayari. Kapag may problema, sinusulo niya mag-isa ang problema. Ano nangyayari? Merong mga naluluko. Merong nakakagawa ng masama pag hindi na nila makayanan. Nagnanakaw, kung ano-anong ginagawa, nang-hold up, madali sabi, para magkaroon na maibsan yung kanilang problema, yung kanilang ginagawa. Lahat na namang problema dito sa ibabaw ng lupa ay may kaibat na pera. Kinakailangan, pag ikay may pera, ang problema mo dito sa lupa ay wala. Pero may mga bagay dito sa ibabaw ng lupa na hindi kayang bilhin ng pera. Ang number 1 ay ang kaligtasan. Ang pangalawa ay ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah, praise the Lord. Meron pa nga nagsabi, ako pinakamayaman. Bakit yung ganong ay ayaw sumama sa akin? Bibigay ko sa kanya lahat, sumama lang sa akin. Ay sabi ko, nakita mo na ako? Hindi kayang bilhin ng pera mo yung pananindigan ng isang tao ngayon. Hallelujah, praise the Lord. Kaya purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo dahil nakikita sa buhay ng taong ito na ang Diyos ay ninanahan sa Kanya. Hindi ang pera ang sa Kanya sinasamba, kundi ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo dahil ayaw niyang magkasala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah, praise. Napakahalaga na tayo umiwas sa ating mga kasalanan. Dahil ang mga kasalanan ang mag-aalis sa atin patungo sa buhay na walang hanggan. Hallelujah, praise the Lord. At saka ang paghabol sa mga huwad na solusyon ay naglalayo lamang sa ating Diyos sa Kanyang kalooban. Higit pa sa rito, sila ay maikli ang buhay na mahigli ang buhay sa pinakamahusay. Ibig sabihin, kapag ikaw hindi nanalangin, makikita may mga mahahaba ang buhay sa iyo na kahit hindi naglilingkod sa Diyos, ay mas mag-isipa ang buhay mo doon. At kapag ikaw naman, ang pinakamasama naman, ang mangyayari sa iyo, ang lubos na mga pagkabigo sa mga mas masasama. Ibig sabihin, mas nabibigo ka pa kaysa doon sa taong masasama. Dahil nakakita tayo kung sino ang masasama, siya pang pinagpapala dito sa ibabaw ng lupa. At yung mga hirap na talagang gumagawa ng kalooban ng ating malapanan ay patuloy sa kanilang hindi sila naghihirap dahil sila ay provided ng ating malapanan. Hindi lang sila binibigyan ng maraming kayamanan para huwag sila mawala sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Napakahalaga ang paglilingkod sa ating mahal. Dahil ito ang kayamanan na ipinagkaloob sa atin ng mahal na Panginoon para makasama tayo sa buhay na walang hanggan. At pagdating natin sa buhay na walang hanggan, talo natin ang milyonaryo dito sa ibabaw ng lupa, pagpapala ang makakapta natin doon sa kaharian ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Sa ilalim ng mga kondisyon, ang pangihiyan ng loob ay hindi maiiwasan. Ngunit sa isang mananampalataya na nakalubog sa panalangin at pagbasa ng banal na kasulatan ay nakakatagpo ng katiwasayan sa kapangyarihan at presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah, praise. Kahit na ugali ay ng pagpapabaya sa panalangin ay may negatibong kahihinatnan, ang direksyon ay maaring baliktarin anumang oras.
Unang dapat mabaligtad? Una, dapat nating aminin ang ating kawalan ng panalangin. Hindi tayo na, aminin natin ating kasalanan. Pagkatapos ay hingin sa mahal ng Panginoon na bigyan tayo ng lakas at pagnanais upang gawin palagi sa tuwi-tuwi na ang disiplina na kailangan natin gawin bilang isang mananampalataya, pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pagpupuri at pananalangin. Pagkatapos maglaan tayo araw-araw upang basahin ang ating banal na kasulatan at manalangin. Sa mga sandaling iyon, ng pakikipag-isa, gagawin niya ang pasanin na mas magaan. Magbibigay ng lakas loob at pupunuin tayo ng kumpiyansa ng kanyang katapatan at pangangalaga sa atin. Dahil ang nangangako ay ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, ang nag-iisang Diyos, ang tanging kaligtasan na may gawa ng langit at lupa. Ang kanyang pangako ay matapat. Gagawin niya ito. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya po nga, bilang isang mananampalataya, dapat tayong lahat ay lumago o lumaki at dumami, tumaas ang ating kaalaman at pagmamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo at gayon din naman sa ating pagmamahal sa isa't isa. Unang-una, sinabi ng mahal na Panginoon, ibig mo siya ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa mo at kalakasan. Yan ang unang utos ng ating mahal na Panginoon. At ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa na katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At sinabi pa, higit pa sa iyong sarili. Gawan mo na magaling ang iyong kaaway. Panalangin mo ang iyong kaaway. Hallelujah, praise the Lord. Mahirap gawin. Pero inuutos ng mahal na Panginoon, magagawa mo yan kapag ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay nasa puso mo. Pero kung wala ang Espiritu ng Diyos sa iyong puso, sa halip na kabutihan o pananalangin na para magbago isang tao, ay magagalit ka at maiinis ka lang. Hallelujah, praise the Lord. Pero kapag ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa iyo, siyang 100% may papanalama at tutugunin ng mahal na Panginoon. At kung ano ay pinalangan mo para sa kabutihan ng tao, ito ay mangyayari. Hallelujah, praise the Lord. At sabi nga po ng mahalaga ng banal na kasulatan sa Colossians 3:16, ang sabi niya po dito, hayaan ang salita ng mahal na Panginoon na manhan ng sagana sa atin upang tayo ay magturo at magpaalala sa isa't isa ng may karunungan. Hallelujah, praise the Lord. Ganyan po ang sabi ng banal na kasulatan sa Colossians 3:16. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Basahin ko po sa inyo. Colossians 3:16. Manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ayon sa buong karunungan kayo magturuan at magpaalala sa isa't isa sa pamamagitan ng salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na magsi-awit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. At sa 17, anumang inyong ginagawa sa salita, sa gawa, gawin niyong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po, para po tayo laging magpupuri sa ating mahal na Panginoon. Awitan lagi natin mahal na Panginoon at makikita mo ang mangyayari sa buhay mo. Susubaybayan ka ng ating mahal na Panginoon. At ang sabi po nga po, ang mga opinyon o kuro-kuro na madalas binabagay hindi ganong iniisip. Ngunit bilang mananampalataya tayo tiyatawag na magbigay ng matalinong payo batay sa salita ng Diyos. Bakit po? Dahil ang banal na sa kasulatan ay lubos na katotohanan. Hallelujah, praise the Lord. Ang pagpapatibay sa iba ay maaaring maging bahagi lamang ng isang bersikulo sa banal na kasulatan na nagsasalita sa isyu o problema o kanilang kinakaharap. Maaaring may kasamang pagpapayo o babala laban sa isang aksyon na salubin na hinahatulan ng banal na kasulatan. Kaya dapat po ating palalahanan ng ating mga kamananampalataya. Kung nakikita na natin may mga pasanin, may mga problema, payuhan natin na naayon sa salita ng ating mahal na Panginoon. Paunawa natin ang magiging kahinatnan mo kung ikaw hindi tatalima at kung ano naman magiging kahinatnan mo kapag ikaw tatalima. Para sa ilang tao, ang ganitong uri ng pangangalaga sa isa't sa maaaring mukhang hindi ka nais-nais o panghihimasok. Ngunit ito ang talagang isang pagkilos ng ating mahal na Panginoon. Pagsunod sa mahal na Panginoon dahil sinabi niya, ibigin natin ating gawa, ang ating papagtibayin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang ating mga papagtibayin natin ang pananampalataya sa ating sa isa't isa. Hallelujah. Praise the Lord. Ibig sabihin, yung pagmamahal natin sa ating kapwa dapat makita sa atin. Hindi dapat nating husgahan ang ating kapwa. Hindi natin dapat
sabihan ng hindi dapat nating bilang isang mananampalataya lumabas sa ating bibig na hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating malaman. Dapat puro may pag-ibig ang sasabihin natin. At sabi nga po, katulad yan ng isang apoy, walang makakapatay sa apoy kundi tubig. Hindi mo pwedeng patayin ng isang apoy na lalagyan mo pa ng ng mga kusot o mga kahoy na madaling masunog, lalo maglalagablab yan. At ang iba, lalagyan pa ng gasolina. Hindi. Ang gamitin mo ay malamig na tubig. Hallelujah. Praise. At siguradong patay ang apoy. At ang ibig sabihin nito, gamitan mo siya ng banal na salita ng ating mga Panginoon kung nagkakamali at nagkakapalaala mo sa Kanya. At doon naman sa pinalalan, huwag kayong maghihinakit. Mahal na mahal laang kayo na nagpapalaala sa inyo at ayaw kayong mapapahamak. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya, bilang isang naghahayag yung banal na salita, nakakaranas ako na pinagsasabihan ako na, mali yun, mali yun. Natutuwa ako pag sinasabi yung mali ko. Ay, ibig sabihin noon, kinukorek ako para maging matuwid, para maging perfecto. Ay kung halimbawa, mali na nga sinasabi ko, mali na ginagawa ko, wala akong nakitang palo o palala sa akin, ay paano ko maitutuwid yun? Tao din lang ako. Kaya napakahalagang tayo mga magkakapatiran ay mag-uugnayan sa isa't isa. Katulad yan ng yung mga puno ng sequoia tree. Ang sequoia tree ay wala yung, ang prime root lamang yan ay mga 12 feet to 14 feet pailalim. Pero ang katawan niyang pataas, umaabot ng 310 feet. Ganun kataas yan. Ay bakit hindi bumabaksak? Pagkaabi ba sa sequoia, nakarating na ba kayo sa sequoia? Napakaraming puno doon ng sequoia tree. Makikita mo lalaki, makakakita ka doon ng 20 tao na ganyan-ganyan, ay hindi nila may puso isang puno. At nung katapusin ako pumunta, I think 20 years ago, nakakita ko nakatumbang sequoia tree. May butas, yung pala ay 20 meters ang diameter. So kahit yung bus, kasa doon sa loob. Bakit ang sequoia tree? Ay hindi nasa atas-tasan pa ng bundok yun. Malakas ang hangin doon, lalo't pag may Santa Ana wind. Ba't hindi nabubuwal? At sabi nung doon, pag nabuwal, magkakaroon ng flash flood sa San Francisco o sa mga kalapit na lugar. Bakit po? Dahil yung palang ugat ng sequoia tree ay umaabot sa paikot ng 1 acres yung ugat. Paikot. Ay tabi-tabi. Ibig sabihin, yung mga katabi, nag-i-intertwine yung mga ugat niyan. So, hindi sila kayang ibuwal. Ganon din tayo. Kapag tayo may unity, may pagsasama, intertwine ang ating mga ugat sa pamamagitan ng banal na salita, hindi tayo kayang puksain o pababain o pabaksakin ng kaaway. Dahil tayo sama-sama, unang-una, nananalangin tayo sama-sama, nananalangin tayo, nagpupuri tayo sama-sama. Sino makakatinag sa atin? Wala makakatinag. Isa lang halimbawa sa isang katulad nating grupo natin na kinakailangan tayo magpanalingan sa bawat isa. At dyan nalulugod at unang-una, kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit ka mag-aalala? Ang Diyos ay nasa atin. Sinabi niya na hindi kailanman tayo iiwan. Hindi kailanman tayo pababayaan. Dahil tayo kanyang mga minamahal na mga anak. Hallelujah. Praise the Lord. Ipinakikita nito ang ating pagmamahal sa ating kapwa at ang ating pagnanais na makita silang maging mga nilalang na idinesisyon nyo ng ating mahal na Panginoon na maging mga mananampalataya na isa sa katuparan kung ano ang itinawag ng mahal na Panginoon na kanilang dapat gawin. Hallelujah, praise. At kung nasa dulo na tayo ng mga gayong pangangalaga, tinutulungan tayo nitong magkaroon ng magpapakumbaba. Madaling turuang sa loobin. Kaya dumadating kinakailangan, number 1 ang pagpapakumbaba sa isang mananampalataya. Kung wala kang pagpapakumbaba, nasa iyo pa rin ang pride. Na ang pride ay hindi kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi nga naman, pag ikaw ay nasa kailaliman, pag ikay nahihirapan, nasa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Ay nakakapagpuri ka pa rin sa ating mahal na Panginoon kahit anong dami ng problema mo eh. Nakakaawit ka sa ating mahal na Panginoon. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay nasa iyo, kaya hindi ka pababayat. At yan ang gusto nating mahal na Panginoon. Malalampasan natin, mga mananampalataya, kung anumang klaseng pagsubok ang dumating sa ating mga buhay. Hallelujah! Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at tayo po'y umawit na isang makalangit na awitin po para sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Praise the Lord. Sana po tayo po ay
may pabuhay natin ang banal na salita. Napakahalaga na ang ating pananampalataya bilang isang tunay na mananampalataya ay may pabuhay natin ang banal na salita ng ating mahal. Hilingin natin sa ating mahal na Panginoon na magampanan natin yung mga salita na Kanyang ibinigay sa atin at ay huwag mawalay sa Kanya. Hallelujah. Ito po ang napakahalaga.